So next naman yung molecular spectroscopy in environmental research. So I'll be focusing on three main instruments. So pag may logo pala ng LaSalle, meron tayo sa lab nito. So if you're interested, you can send samples to us. Ayun, meron tayong UV-Vis, FTIR, and then yung fluorescence spectrophotometer. So yung UV-Vis at yung fluorescence, very similar sila. Makita nyo mamaya. Pero may very important na kaibahan. Makita nyo rin later dun sa next slide. And then FTIR, iba rin yung kanyang niche, no? Iba rin yung kanyang paggagamitan. So for molecular spectroscopy, ito yung UV-Vis flowchart natin. Tayong deuterium tungsten lamp, meron tayong wavelength selector. Bakit kailangan mo piliin yung wavelength? Kasi yung mga samples natin, yung mga analytes natin, very specific sila sa mga wavelength na ina-absorb. Ang problema kasi dito sa UV-Vis, ang tawag sa kanya continuous light source, no? So pag sinabing continuous, very wide yung range ng wavelength na nilalabas na. Halimbawa, for deuterium lamp, nasa 190 to 400 siya ginagamit. For this, yung tungsten lamp, 400 to 900 nanometers. Ang kailangan mong salain yun, kailangan mo filter. So doon papasok yung monochromator natin. And then we have the sample compartment. Familiar kayo most likely dito, yung cuvette natin and yung detector. So madalas PMT na yung ginagamit, pero pag medyo budget meal yung UV-Vis, silicone photodiode pa yung ginagamit. So mas mababa yung kanyang sensitivity.